Mga ka-Republic, tinambakan ng Hinebra ang Blackwater noong Biyernes at ngayon ay muling papalaot sa labanan ang mga mag-aalak. Dapat mag-ingat ang Gin Kings dahil ang kanilang haharapin ay isang kupunang gigil na gantihan sila matapos nilang isemplang sa semifinals noong nakaraang conference. At may subok ng import ang Rain or Shine. Kaya bang tapatan ni Riley Grigsby si Aaron Fuller ng Elasto Painters? Bukod sa tapat ang Hinebra Rain or Shine, sa mas maagang laro ay magbabakbakan din ang SMB at ang NLEX. Dalawang kupuna na parihong wala pang talo. Dequan Jones versus George King. Sino ang yamado? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi dapat isipin ng mga Hinebra fans na ligtas na ang Barangay Hinebra matapos tambakan ng 30 points ang Blackwater. Isang panalo pa lang ang Gin Kings at may isang talo. At dahil dalawang kupunan lang ang malalaglag sa Group B na kinabibilangan ng Hinebra, ang bawat pagkakamali o pagkatalo ay maaaring maging mitsa ng maagang elimination. Kaya mapanganib na kalaban ang Rain or Shine. Baon sa 2 talo at 1 panalo lang ang tropa ni Coach Yang Giao, kaya asahan natin ng walang puknat na pisikalan ang ibabato nila sa Hinebra. Kilala natin ang Elasto Painters, hindi yan basta-basta nagpapasindak. Lalo na at sariwa pa sa kanila ang pagkatalo sa semifinals noong nakaraang conference. Gagawin nila ang lahat para maka-rest back sa Hinebra at alalahanin natin may masamang tinapay na sa pagitan ng Rain or Shine coach at ng Hinebra team governor na si Al Francis Chua. Tiyak na naaalala nyo pa rin ang sagutan ng dalawa hinggil sa issue ni CYG na tinatakot daw ni Al Francis Chua ang mga referee. Mas matindi siya, sagot naman ng Hinebra team governor. Mismong sa mukha ng referee, sinisigawan niya ng bobo. Anyway, kung PBA experience ang pag-uusapan, lamang ang Rain or Shine import. Pangalawang conference na ito ni Aaron Fuller para sa Elasto Painters dahil siya rin ang import ng ROS sa Season 49 Governor's Cup. Unang conference naman ito ni Riley Grigsby sa PBA bilang temporary import ng Hinebra habang nagre-recover pa sa hamstring injury si Justin Brownlee. Sa debut game niya, bagamat natalo rito ang Hinebra, umiskor si Grigsby ng dambuhalang 42 points. 18 points siya sa pangalawang laro niya para sa Hinebra, pero dito'y maaga siyang pinagpahinga ni Tim Cone. Tiyak na mas mataas dyan ang kanyang puntos kung ibinabad siya sa laro kontra sa Blackwater. Ngunit ibang usapan ang laro mamaya. Kontra sa isang kapwa import na subok na ang husay sa PBA, masusubukan ang tunay na kalidad ni Riley Grigsby. Ang makakaharap niya ay ang pader at subok ng si Aaron Fuller. Si Fuller ay hindi yung klase ng import na madaldal o maporma sa laro, ngunit kapag nakaposisyon na yan sa pintura, napakalakas niyan sa offensive rebounds. Kaya ba siyang tapatan ni Riley Grigsby? Kakailanganin ng Hinebra ang matalinong laro ni Japit Aguilar, Troy Rosario at ang nagbabalik na si Ken Marcarino para mapigilan si Aaron Fuller. Kung hindi, baka patayin niya ang Gin Kings sa kanyang mga offensive rebounds at mga easy putbacks. Sa nakaraang semifinal sa pagitan ng Hinebra at ROS, madalas ay si Kaylan Chongson ang bumabantay kay Justin Brownlee. Pisikal si Chongson at ginagamit niya ang kanyang laki at lateral movement para pigilan ang Hinebra import. Mamaya tiyak na matitikman ni Riley Grigsby ang physicality na ito ng bruiser power forward ng Rain or Shine. Kung excited ang mga Hinebra fans sa laro ng Hinebra at ROS mamaya, tiyak na excited din ang mga fans ng NLEX at SMB. Sa mas maagang laro mamaya ay magsasagupa ang San Miguel at ang Road Warriors sa ilalim ng bagong coach na si Jimmy Alapag, 5 taon na naging assistant coach sa NBA sa kupunan ng Sacramento Kings. Tapatan din ito ng 2 former NBA player na import ngayon ng magkabilang kupunan, si George King ng SMB at si Dequan Jones ng NLEX. Parehong wala pang talo ang 2 kupunang ito sa Group A. Ang problema ni Coach Jimmy Alapag ay wala siyang maipantatapat kina Junmar Fajardo at Mutaw Tua. Mayroon pang Rodney Brundial ang SMB. Pero obvious na maganda ang takbo ng kampanya ng NLEX.
May NBA experience, kuha agad ni Coach Jimmy Alapag ang tiwala ng kanyang mga players. Minsan nga ay nasabi pa ni Robert Polick, sila lang daw ang team ang makapagsasabing mayroon silang NBA coach. Mamaya, hindi pa sigurado kung babalik na si Coach Leo Austria sa bench ng SMB. Pero walang problema kahit si interim coach Peter Martin lang ang magmamando sa SMB. Kahit walang NBA coaching credentials, walang dudang kaya niyang tapatan ang coaching know-how ni Jimmy Alapag. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigo Bagsik. Sa bulaluhan sa Fairview ito, natatandaan ko to. Shoutout sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Remedios Mansinido. Congrats daw sa Gin Kings. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Hindi ito nawawala hanggang sa Facebook page ko. Salamat, Idol. At sa iyo rin, shoutout Sahara Higiya. Shoutout sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Edwin Filisardo. Yes, panalo tayo, sabi niya. Sana mamaya ulit. At sa iyo rin, Arnel Kayubit. Congrats daw sa Gin King. Sana laging ganyan. At sa iyo rin, Kel Divine. Sana raw laging gamitin si Carino. Tama naman. At sa iyo rin, shoutout Benjamin Hapayan. Salamat sa laging panonood, Idol. At sa iyo rin, shoutout Jigs Carido. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.